natin tong Bro! What's up guys? It's time for another adventure, and this time interesting adventure natin kasi hindi natin dala yung mga sarili naming sasakyan. exciting to kasi full-size trucks yung dala natin today. Gamit natin yung Photon Tunland V7 and V9. Medyo nanibago nga ako going here sa nung nagpapunta dito sa Tiplex kasi laki-laki ng sasakyan, tapos iba yung comfort, yung pakiramdam no pag full-size pala ganun. And nanibago ako kasi diesel hybrid. Sanay tayo sa traditional eh. So, this adventure guys, itetest natin yung capabilities nitong Tunland V7 and V9 kasi mga pupuntahan nating spot, i-challenge natin yung sasakyan. And ano to 4x4. 4x4. Kaya interesting talaga. Dadalhin natin sa buhangin, sa gravel, and abangan nyo pa kung saan namin dadalhin. So time check, it's 5 a.m. So ano lang, restroom, coffee, tapos let's go. And Habulin natin yung sunrise dun sa spot. okay, try natin habulin. Maganda tong spot natin. Let's go! Let's go! I ain't scared of nothing, really they come from nothing. Boys think they the same, but all them niggas fronting. Why they mouth keep running, I've been up to something. Let me rap real quick. Look, washing that dirt off, they spit, I turn off. Same shit I heard y'all, who learned y'all? Matter of fact, who birthed y'all? I think they curse y'all, like curse y'all. I dodge, I curve y'all. I don't return calls, cause they call it my phone. Okay guys, so yung dinadrive ko pala is the Tunland V9. First impressions is cabin space talaga. Yun yung una nyo mapapansin pag umupo kayo dito sa cockpit. Super luwag, super comfortable. And another thing, since it's a full-size truck, yung pakiramdam niya sa expressway, all, feeling mo safe ka. And it comes with the power also. I never felt na bitin when overtaking. And siguro, ang pinaka-surprise din for me is the ride comfort. The V9 kasi naka-coil springs front and back. Hindi ko talaga ramdam yung yung mga lupak, yung mga bumps. So far so good. Kurt, kamusta yung V7 mo? Bro, sobrang smooth so far dito sa expressway. Yung V9 mo dyan, kumusta yan? Sobrang ganda i-drive, sobrang sarap i-drive. Siguro ito yung pakiramdam ng driving a full-size truck. So dito sa Tiplex ngayon, feeling ko stable siya and safe sa overtaking, high speed. Ganda. Oh yeah, and ramdam ko yung laki ng sasakyan dito eh. Feeling ko, king of the road. Ayos, ang tawag nga nila dito, American size, di ba? Yung suspension, yung ride niya, kamusta? Kasi may mga uneven parts dito sa Tiplex. Itong V9, parang hindi siya pick-up eh. Parang siyang full-size SUV. Oh yeah, lalo na yan, V9 kasi naka-coil spring. Ito, V7 so far, kahit leaf spring yung suspension nito sa likod. Ganda ng, ganda ng play niya. Nice, excited akong i-try din yan later. Sa power bro, kamusta? Power so far okay, hindi nabibitin, malakas yung hatak, and smooth. Kaya sobrang na-enjoy ko ngayon dito sa expressway. Ayos, actually same feedback. Pero ang nakakatawa dito, full tank pa din tayo. Nandito na tayo sa Tiplex. So ang tipid din niya sa gas. Yun yung isang factor na napansin ko. Hindi pa nabawasan eh. Yung bars ko puno pa din eh. Same. Sige, ilang hours tayo to our destination? Sunrise, no? 2 hours to destination. And yep, sunrise na. Okay, let's go. Ingat. Drive safe bro and enjoy mo yung expressway with that V9. So guys, nandito tayo sa town ng Calasiao, sa mga inner streets nila. Shortcut tayo, maliit na streets. Pero so far, kahit malaki yung sasakyan, full size yung pickup,
Hindi siya yung feeling mo masikip. Tama pa rin siya. Manageable. And sarap pa rin maneuver. So in fairness, first time ko kasi mag-drive ng full size pickup. Pero na-enjoy ko pa naman siya kahit dito sa masisikip na daan. Kirk, kamusta yung mag-drive mo ngayon na medyo inner street yung dinadaanan natin? Kasi medyo iba to, full size yung dinadrive natin ngayon. In fairness, kahit masikip yung daan dito sa mga shortcuts, manageable, hindi naman yung sobrang sikip yung feeling. Kasi laki rin ng mga windows niya. Tapos isang magandang feature dito, pag magta-turn ka, nag-on yung camera niya kung saan ka magta-turn. So, nakikita mo kung may tatamaan ka sa side mo. Tama. So kahit yung mga newbie rider or driver, newbie friendly. Correct, maganda yung tech niya. So, hindi ka matatakot kahit full size pick-up yung dala mo, no? Alam mo, isa ko pang na-observe. Galing lang tayo dito few months ago. Parang ang bilis ng biyahe ngayon. Alam mo bakit, bro? Kasi ang ganda nung comfort nung dali natin sa sakyan eh. Kaya parang smooth lang yung biyahe. Weird nga eh. Kasi parang 40 minutes away na lang tayo. Last time parang haba-haba. Pero siguro tama ka. Ganun nga yung siguro. Parang effortless kasi to drive tong Photon na V7 tsaka V9. You know, I wish next time mas madala pa natin to into multiple days na adventure. Tama, imagine last time, no? Tayo. Heart of Luzon. So, far north. 2,000 kilometers yun. Imagine kung ito yung dala natin. Yung comfort nito. Parang hindi tayo masyado pagod dun. Exactly. Doon na tayo. Marami ng mga talaba. Sa mga adventures natin, yan din talaga yung isang nilook forward ko. Yung mga pagkain sa iba't ibang lugar. Itong lugar na to, naalala mo yung masarap dito, bro. Yung puto nila. Kalasyaw. Oo, sikat tong town na to sa puto nila. Tingnan natin kung may madadaanan tayo. Kasi kanina may nakita na akong nagbebenta eh. May nagbebenta niyan, bro, sa White Plains. Ewan ko kung authentic yun, ha? Dito yung original. Siguro okay lang akong bumiyahe dito basta ganito yung comfort lagi nang dinadrive ko. Isa pang kung bibihisa natin to for mga adventures natin, tong V7 or tong V9, parang lalo siya magiging macho, lalo siyang popogi. Saka hindi ako makapaniwala pa rin sa fuel efficiency niya eh. Ngayon, wala pang 1 bar yung nabawas eh. Tipid siya, ganda, galing. That's the magic of hybrid, bro. And just now, ngayon ko lang napansin kasi nung nag-stop tayo sa saglit, sinecheck ko itong mga modes niya. Hindi pa pala ako economy mode kanina. So what more ngayon? Siguro mas tipid to. Sobrang laking tipid na to. Perfect talaga pang biyahe. And mga daily drive or long drive. Tama, especially ngayon, ang mahal-mahal na ng gas. So parang 70 plus na per liter. So ito yung masarap gamitin ngayon. Yes, and if hindi ka pa decided talaga mag full EV, pwede ka muna mag hybrid, which is ito yung mga perfect dun. So diesel pa rin pero hybrid. Tama. Pero parang it's hard to go back, bro, sa pag nakadrive ka ng full size pala, no? Kaya pala sa Amerika, yung mga size ng pickup nila, trucks nila, puro ganito. Iba pala talaga yung driving experience. Oh yeah, agree. Bro, fiesta pala dito sa estancia, makikain na lang tayo. Yung handa dito, bro, puro puto eh. Ay, hindi na pala kalasyaw to.
time check, 8:04. And nandito na tayo guys sa Estancia Beach. So, ayan, breakfast time na. I'm sure nakita nyo na to sa mga previous vlog natin. Siguro mga pang 3 or 4 na beses na natin itong sinama sa vlog, including the Philippine look. Kasi naman, napakaganda talaga. So, kung nakikita nyo pa ngayon, ito sa gilid ko, ganda ng greenery, tapos backdrop mo yung mountain, tapos in front of me, nandiyan na yung napakagandang shoreline dito sa Estancia. So, ayan, kain lang tayo, coffee before tayo pumunta sa trail, sa off-road. Smoking rooms wherever you are. It's just about closing time. Didn't we just wanna go? Putting the world on the line. Help me go back. Nobody waits. I just wanna cry my heart out this one last time. Touchdown Estancia. Wow! Grabe yung biyahe. Sarap ng biyahe. Hindi ramdam. Ganda, ganda. 2 hours 2 to 3 hours, yeah. from T-Plex. From T-Plex. Pero ang grabe yung biyahe ngayon, no? Parang mas mabilis kaysa pag pupunta tayo dati dito. Yun din napansin ko. Saka siguro mas na-enjoy natin yung comfort ng sasakyan. Yun kasi, no? Grabe, ba talaga? Sarap i-drive. Anyway, nandito tayo sa Estancia Beach ulit para, syempre, testingin tong Tunland V7 and V9 sa shoreline ng Estancia Beach. So, mamaya, tatry natin yung sand mode. Excited na Kasi ako. may sand mode siya. May sand mode siya, So, pareho. kaya dito, isa to sa napili nating spot. Oo. So, ayan. Tapos mag-walkthrough na rin tayo. And syempre, let's have breakfast din muna. Coffee and some breakfast. Let's go! So guys, nandito na tayo sa first location natin sa Lingayen, Pangasinan. Actually sa Estancia Beach. Nandito tayo sa property nung friend namin. Mag-walkthrough na rin tayo ng exterior beauty nitong Tunland V7 4x4 diesel hybrid. Ang laki nung grill. Meron din siyang LED headlights and then DRL. Moving dito sa wheels, we have an 18-inch alloy wheels with all-terrain tires. Since malaki to and mataas, so kailangan mo ng stepboard. Pero isa sa pinagkaiba nitong V7 sa V9, itong V7 naka-leaf spring sa rear suspension. Pwede pang kargahan, pang heavy duty, pang business. And dito naman sa likod, simulan natin sa tailgate niya. Napakalawak, napakalaki since it's a full size. Pero may hydraulic assist. So hindi siya babagsak, hindi siya mabigat. Naka-spray on bed liner. So for other similarities and differences nitong Tunland V7 and V9, si Brian na mag-explain sa inyo. Go, Brian! Okay guys, so let's discuss naman itong Tunland V9. So si Tunland, yung grill niya is honeycomb. Malaki pa rin siya tignan, halatang full-size truck. And pagdating naman sa headlight, it's still LED pero pa-horizontal naman yung design niya. Under the hood, same engine with the V7 and the V9. It's powered by an Occan 2.0 liter turbo diesel hybrid engine, 8-speed automatic. Pagdating sa power, it gives you 161 horsepower and 450 Newton meters of torque. Let's go over sa side naman. Here you have an over fender, so it gives you that wider look. Macho siya tignan. Pagdating naman sa wheels and tires, same lang siya, 265/70 R18 all-terrain tires, 18 inches alloy wheels. Over here, we have a steel step board na sa kabila naman sa V7, it's just plastic. So guys, sa rear end naman itong V9, mapapansin nyo, meron siyang malaking
plastic garnish with a big photon badge. You have the cameras, sensors, and yung emblem niya blacked out. So Tunland V9 and it says hybrid. So guys, dito naman sa rear end or sa bed, kung napansin nyo, hindi siya bumagsak. Kasi meron siyang dalawang strut assist. And itong step ladder. So si V9, meron siyang step ladder. Dito kay Photon, ang ginawa nila, sprayed on. So it gives you that premium look, durable, and napakalinis tingnan. Pagdating sa likod na suspension, si V9 is naka-coil spring, which gives you extra comfort. So para ka naka-full-size SUV. So pagdating sa length, it is measured at 5,617 mm, width of 2,030 mm, and the height of 1,910 mm. For now, try naman natin laruin sila sa sand. So guys, nandito tayo sa Stanza Beach and subukan natin tong sand mode ng V7. Donut tayo. Try natin yung sand mode niya. So ito lang yung pipindutin, yung dial dito sa ilalim ng shifter. Tapos turn nyo lang, ayan, may mud, may sand, standard, economic, sport, snow. But yeah, sand tayo. Mahaba to, siguro good 2 to 3 kilometer itong Stanza Beach na to. Perfect na perfect para masubukan tong Tunland. There's a heavy load upon my back. No way to throw it off. For a second, I believe it's gone. I'm just a fool out of love. Standing on the open road. Always with a heavy load. Sarap, ang sarap ihataw nito dito sa buhangin. Don't let me carry it alone. I think my head is full of stone. Oo na. There's not a whole lot I can do. Oh, visions that come I'm impressed. Panalo. Grabe, solid talaga magpatakbo dito sa Stanza. Ang haba. Mga ilang kilometers din to, no? Alam mo to bro, itong Stanza, ano talaga to, playground talaga to. Sabagay, kaya nagpaparent din sila ng mga ATV, no? Kasi ang haba eh. Siguro, kahit mag-top speed ka dito, walang problema, no? Kung kaya mo, ganun lang yun eh. Kung kaya mo, kaya ng sasakyan mo, maglaro ka. And syempre, ingat ka lang din sa mga locals. Sige, sige. Medyo nagutom ako, saan kaya masarap kumain? Ano, sabaw, dahil mainit ngayon, sabaw tayo. Hindi, pero mukhang alam ko na yung sinasabi mo. Diyan ba tayo kumain last time? Masarap yung, ano nila dun, sinigang. Tsaka sisig. Ay, oo nga. Sige, sige. So, malapit lang naman yan dito. So, around mga 10 to 15 minutes. Tara, kain muna. Kirk, false alarm. Ano dito? Dead end. Ikot tayo, ikot. Kaya nga lost boys eh. Lagi na lang, no? Pag nasa biyahe tayo, lagi talagang maliligaw. Kanina, tulay na tricycle lang ang kasya. Ngayon naman, ano, dead end. Yun lang yung lamang na tong electronic power steering, no? Kagaya niyan, ang sikip ng daan. Kailangan mong bumwelta. Effortless eh. Kahit ilang ulit mo siya kunin, hindi ka hirap eh. Tama. So yun guys, kasama talaga to sa adventure. Yung maliligaw kayo, pupunta kayo sa dead end. Minsan nga ano eh, landslide, nakaharang sa daan. So ito yung mga ano kasi, pagkukwentuhan nyo rin later on. Paulit-ulit na kwento pero masaya. So far naman ngayon, minor lang. Isang tulay na tricycle lang, pan-tricycle, and isang daan na dead end. And siguro pag nasa province talaga, isa to sa mga challenges, lalo na pag may na yung connection or hindi pa updated yung mga maps. So yun, mabalik na lang tayo main road kahit na medyo mas malayo. At
least sigurado na tayo sa dadaan. Kirk, alam mo isang nagustuhan ko dito sa interior ng V7 tsaka V9. Ano bro? Yung mga controls niya, hindi lang nakalimit sa infotainment. Meron pa rin siyang physical buttons. Kasi minsan pa nagda-drive ka, hindi rin naman madali mag-touchscreen, di ba? So ito, like ngayon, mag-a-adjust ka ng aircon. Meron pa rin siya mga buttons na physical na minsan kahit no look, pwede mo siyang ma-adjust. Tama. Bro, may trivia ako sa'yo. Bakit daw may mga countries na left-hand drive at saka right-hand drive? Bakit? So, number one, nung Asian times kasi, most roads talaga traveled na nasa left ka. So, during that time kasi, di ba may mga swords, ganyan. So, mas gusto nilang left side yung pag-travel or pagdaan sa kalsada. Kasi right-handed majority ng mga tao eh. So, yung sword nila, magagamit nila to defend themselves just in case merong a-attack sa kanila. Bagay, makes sense. Tapos, pagdating naman dito sa atin, nung Spanish era pala natin, colonial times ng Spaniards, left-hand drive tayo. Pero with the strong influence during nung World War ng mga Americans, naging right-hand drive tayo. Kasi 'di ba sa US right-hand left-hand pala, sorry. So, yun, kaya na-adapt natin to. Legit yun, trivia yun. Oo, ano yun, legit ChatGPT. Ano na pala to? Laois, Labrador, Pangasinan. Guys, kakatapos natin mag-lunch and papunta na tayo sa second spot natin para matest naman yung ibang features nitong Tunland full-size pickup. Let's go! I feel the warm wind blow. Spring is at my window, where nobody knows my name. I hear the robin song, and it calls out to me, just a whisper on the rain. So bro, since nakakain na tayo and may energy na ulit, pupunta na tayo sa next spot natin. Sa medyo loob ng Pangasinan para matest yung ibang features nitong mga Tunland pickups. Definitely worth it puntahan. May view and maganda. Bro, parang ano to, di ba? Hindi naman sa hindi siya sikat, pero parang nabibigyan na ng limelight tong trail na to, no? Oo, marami na din pumupunta dito for the view. Though minimal lang yung off-road part, pero maganda. Kasi meron silang tinatawag doon na parang mini takadang, may uphill doon na medyo loose gravel. Kaya doon natin matetest to. Yan, sige. Kasi maraming modes to, very capable din to sa off-road. So kanina, nag-sand na tayo. Try naman natin ngayon yung gravel and river crossing, tapos hopefully may putek. Pero mukhang hindi nag-uulan lately. Hanap na lang tayo. Yes, mukhang walang putek, pero I think doable yung river crossing. Ayos, let's go. Sobrang impressive tong 2.0 liter na turbo diesel engine nila. Hindi ka bibitinin, no? Sa overtake, walang bitin, bibigyan ka talaga. Hindi mo nga kailangan i-floor eh. Tapos, right now, naka-eco mode lang ako. So, hindi pa ito yung parang sports mode. Kaya perfect talaga for travel, long drive, itong Tunland. So guys, dito na tayo sa checkpoint. Environmental fee, 20 pesos, no? Pang po, per person. Ilan kayo lahat? 8. Walo. So, ayan, dito sa may Lawag Health Center. May checkpoint din. Environmental fee nila is 20 pesos per person. So, ayan naman. Salamat, sir. Thank you. Sige. May checkpoint lang pala din guys, bayad ka lang 20 pesos, okay na. She stands by the window, stares at the morning
for a clear view before the day is done. What can you do when you're head over heels in love? No need to fight, but it's keeping her up all through the night. Bro, paahaw na tayo ng Daang Katutubo. Kumusta yung power ng V9 mo dyan sa likod? Kayang-kaya itong engine niya. Naka-drive lang din ako. Hindi pa ako nagpa-manual. Pero one thing I noticed kanina pa is may paddle shifter to. So later on, pag talagang uphill or downhill, pwede tayo mag-low gear or mag-engine brake. Kaya excited na akong gamitin. Mamaya, magagamit mo yan. Knowledge ng iba bro, saan ang tagos nito? Okay, para sa hindi nakakaalam, ang tagos nito is Zambales. So, trivia. Kaya ginawa yung daan na to para hindi na umikot yung mga taga Pangasinan. Instead of pupunta pa silang Subic or sa dulo ng Pangasinan. Ano ba yun? Bulinaw ba yun? Doon pa yung ikot nun eh. So, ito yung daan sa gitna. Tawid dito sa bundok para mas mapaiksi yung biyahe nila. And yung completion niya, tapos na ba to? As far as I know, malapit na siya matapos. So may mga portion lang na rough road pa, pero maiksi na lang. I'm not sure kung open na talaga siya kasi since may checkpoint bawat dulo, so di ko alam kung open na siya to all para daanan. No end in sight. She wanders along the trail down to the river. Dito na tayo sa first destination natin, which is the viewpoint sa Daang Katutubo. Kirk is behind us with the V7 and ito dala natin of course the V9. So far with the twisties, uphill, downhill, super effortless. Kayang-kaya nung engine and actually hindi na siya kailangan mag-manual. Kahit naka-drive ka lang, hindi siya nahihirapan. Ang ganda rin ng shifting niya. In case naman kailangan, very helpful din yung manual mode niya kasi naka-paddle shifter siya. Just want to point out pala guys dito, ano to? Hindi mo maaakit yung sasakyan until the end. So, until a certain point lang. Tapos, lakad na. Guys, nandito na tayo sa second stop natin, Daang Katutubo View Deck. Guys, parang pang pageant yun ah. This is Kirk Del Rosario of Pangasinan, Philippines. Representing Daang Katutubo. Smoking rooms wherever you are. It's just about closing time. Didn't we just wanna go? Putting the world on the line. Help me go back. Nobody waits. I just wanna cry my heart out this one last time. Bro, ano masasabi mo sa view dito sa Daang Katutubo? Sa view, ang masasabi ko lang, hindi ko alam kung bakit hindi pa to nagpa-viral o hindi pa to nagte-trending. Grabe no? Grabe yung view. Ibang klase. Parang hindi Pilipinas dito. Parang nasa Sobrang New ganda. Zealand. Tapos yung mga pine trees, nakakadagdag sa vibe eh. Usog ka talaga sa view. Yung mata mo kahit saan ka tumingin eh. And ano pa lang ito ng Daang Katutubo? Intro pa lang. Wala pa tayo sa river, tapos pagtawid another terrain, iba na naman yung kulay ng
mga mountains. So, combo. Magandang ano to, magandang trail to. Yeah, ano, sa harap natin nakikita mo na yung rough road doon. Oh shit, ang ganda. Yan, masusubukan natin tong Tanlan. Grabe, pang klase yung view dito. Ganda. Bro. Parang hindi na totoo, Ganda no? mo Para to. siyang painting na lang. Taga nakaka-spill yung ano. Correct. Oh my god, ganda. Oh. Sheesh. Sana ka bigyan ng justice ng video yung view, no? Yung nakikita maganda. natin. So, maganda puntahan nila para mas ma-appreciate nila. Actually, kaya natin na-expose para mapuntahan naman nila. Na ma-experience nila personally. Gusto ko rin siyang ma-share kung dati kasi I think 4x2 friendly naman eh. Basta hindi po ulan. So gusto ko lang ma-share natin dito na pwede bang sedan, pwede bang 4x2. Yeah, I think hanggang sa kung saan yung semento kaya naman yata ng sedan. Okay, yan ang goal. Sana dumami yung pupunta dito, pero wag naman sana masira, wag din sana maging makalat, mga basura, dahil napakaganda nitong daan na to. Bro, sobrang haba nitong palusong. Kumusta yung braking power mo dyan? Yung brakes na to sobrang responsive bro, kasi napansin ko rin pala kanina, dual disc brake pala to, harap likod. Copy, eto na yung river. Bro, mukhang hindi... Eto na yung paahon, no? Mukha palang hindi siya matarik sa photo, pero grabe yung tarik pala nung ahon dito. Ano yung mga bantag mo dyan? Hinita ka lang. Yun yung tawag nila. Sila nagsabi. Grabe, ang tarik na to. Bro, bro. Bro, halika, kailangan mo makita to. Mukhang mapapalaban tayo dito. Halika, check mo, check mo. Ano meron? Ano meron? Uy! Medyo matarik to ah. Tsaka gravel, no? Loose gravel. Bro, for low, gapang, may mga rat doon, buwelo. Sige, masusubukan natin tong Tanland. Ah. 4-low tayo. Matatry na natin yung 4-low. Okay, let's go! So guys, nandito na tayo sa bridge. And nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang mini takadang. Paahon, loose gravel, Paliko. medyo challenging, paliko. Pag nandito na kayo sa bridge, ito naman yung pwede nyo pag-swimmingan or pagbabadan. Ganito oh. So guys, ito na yung pinakahintay natin na part dito sa Daang Katutubo. Dito na natin matetesting yung capacity nitong capabilities nitong Tanland. Saan ba yung aahuyin natin bro? So may tinatawag sila dito mini takadang na loose gravel tapos uphill Liko. and paliko. So subukan natin, try muna natin yung 4-low na itong B7. Tara! Go! Okay guys, susubukan natin tong uphill dito sa Daang Katutubo. Mukhang challenging siya, kaya subukan muna natin sa 4-low. Tayin lang natin mag-activate. This is it. Medyo feeling ko kailangan ng buwelo dito eh. So mga factors natin, all-terrain tires, hindi rin tayo nag-air down, no? Hindi tayo nag-air down. Naka 4-low As lang is. tayo. As is. Let's go. Gapang lang. Malalim pala yun dito. Parang Iba pala pag nandito ka na. Ay, kaya pa. Hop, hop, hop. Drive ka lang, no? Hindi kita nagpaalman, no? makamot, sobrang loose. Ang lalaki ng bato. Oh, yeah. That's it. That's it. Kailangan natin i-check kung tatama yung ilalim. Bro, check mo kasi Sige. may malaking bato. Check natin muna, guys. Sige, ano na yung line mo? Para mas kailangan ko ng spotter sa labas. Sige, sa labas na ako, ha? Wait. Yung bato dito, ano? Wala, goods. Pasok. Oo. Ito na yung malaki yan. Hindi ko kita, bro. Ito lang. Diretso lang ako.
Sobrang loose, di kaya. Ano, no? Nadawas ako eh. Naka 4 low naman. Parang may nakita akong logo dyan ng traction eh. Off mo yan. Kaso, paano malalaman? Di radyo ba, sir? Pero lang. Sir Romeo, paano pa tayong traction nito? Merong switch yan sir sa may sa may dashboard natin. Sa may center console. Paano malalaman pag Di hold? There. Subok nga bro kung iikot. Kailangan nila ba to? Dito na yung bato ah. Daanan mo na, daanan mo. So, kailangan nyo pala patayin yung traction control. Sasabit, hindi. Woo! Let's go! Woo! Ang nangyari pala, kaya ayaw kumamot, ayaw walang traction yung harapan kasi naka-on yung traction control niya. So nung na-off na, umahon naman na yung V7. So kung tatanungin kung kaya. Putang na, nakatakot yun! Terrain. So ayaw niyang hindi siya kumakamot. Okay. Kaya napansin nyo nung na-off na natin, tinanong natin kung paano i-off. Kumamot na siya agad. Hindi talaga siya ahon nun, di ba? Likod lang kumakamot Yung harapan naka-steady. So make sure talaga yan, 4 low, first gear, tsaka yung traction control. Ito kasi walang differential lock. Yung V9, tatry natin ngayon, may diff lock yun, malaking bagay yun. Again, we're no expert guys, lang tayo. Hobby lang natin to, pero yan yung mga konting natutunan natin. And just correct me if I'm wrong guys. Woo! Grabe yun! So, very important lang na maging familiar talaga sa sasakyan. And then, yun lang. Kasi parang pag dumawas-os ka kasi dun, didiretso ka talaga pababa eh. Pero so far, traction control lang pala, hindi nakalimutan namin patayin. And then gumapang naman na siya. So ayun guys, kinaya ng Tunland V7. And balik tayo dun, yung V9 naman subukan natin. Sobrang tarik nito, grabe. And pababa talaga. So guys, mag-river crossing tayo. Medyo mababaw lang naman yung ilog na yan. compared last time? Pero still, ganda pa din. Ano pa rin tayo para sigurado. River crossing! Go! Babaw lang siya ngayon. Basic. Basic. Let's go! Okay guys, so kinaya ng V7 yung uphill dito sa Daang Katutubo. So take note guys, isang key difference kasi nitong V7 sa V9, ito may diff lock. So ngayon, try natin yung may diff lock. And kanina, nagkagulo tayo dun sa traction control. So ito yung off natin. Tingnan natin kung paano siya magpe-perform. Let's go! Go, go! Ayan. Ah! Woo! Okay! Kaliwa. Patubay. Ayan. Woo! Kanan. Okay. Kasi bro, dito ako kumenta. Grabe! Woo!
kaya. Stop. Na-stress ako. Pero guys, kayang-kaya ng V9. Parang minani niya lang kumpara dun sa V7. Though, same makina, same lahat. Nagkamali lang kami nung setting nung una. Pero it just proved na kayang-kaya. Pareho. Engine-wise, kayang-kaya talaga. Kasi kung hindi nagkamali, kakano naman eh. Traction lang. And I think malaking factor din siguro yung deflap sa likod. So with the V9 kasi, halos hindi siya nag-struggle. Yung kanina naman, kaya tayo nagkaroon ng konting challenges dahil nga din sa traction. Correct. Which is na-figure out natin nung bumaba ako, nagpa-check si Kirk, hindi nga kasi nag-engage yung walang traction yung harapan. So dun in-off ni Kirk, umahon naman na. So guys, V7 and V9 approved. So guys, V9 for river crossing. It's piloted by Brian. So mababaw lang naman yung tubig na to. Pero pasok na pasok sa wading depth ng Tunland pickups. So ayun na nga guys, itong Tunland V7 and V9 successfully nakatagos sa ahon ng daang katutubo. So ngayon, nandito ako sa loob, sa second row ng Tunland V7 para pakita sa inyo yung interior. Gusto ko lang mag-disclaimer guys, medyo madumi na siya kasi buong araw na namin siya gamit. But first impression ko dito, kita nyo naman how comfy yung upo ko ngayon. This is a full-size truck and ito yung space na makukuha nyo. Pagdating sa legroom, itong seat na to, this is sa height ni Kirk, so medyo naka-atras, but I still get this much of space pagdating sa legroom. Sa height naman, I'm 5'7", pero may space pa ako sa headroom. And dito naman, pagdating sa seats, comfortably, you can fit 3 persons dito. Yung overall feel naman nitong interior, syempre, it's leather seats. Yung trims niya, all leather din. So, very comfy, very premium yung vibe nito. For your convenience din. Si Photon, naglagay din siya dito ng mga aircon vents. Ayan, makikita nyo, nandyan yung aircon vents niya. Meron din siyang dalawang USB ports. This is Type A. Ayan. So ito, I think this is abang to ng mga additional switches just in case. And may abang na rin dito ng additional plug. You have 2 pockets sa back seats. So si Tunland V7 pala guys, wala siyang armrest. But si V9 meron and a cup holder. Papakita yun ni Kirk sa inyo. Okay. Ang laki rin. Ito yung tinatawag nilang intelligent cockpit design. Dito sa cockpit na to, ano ba makikita natin? Ito, unang-una mo mapapansin, itong 14.6 inches na infotainment. All the details na gusto mong i-adjust or makita for the music, your Apple CarPlay, nandito. And what I like about the design na ginawa ni Photon, hindi lang sila nag-rely dito sa touchscreen. Gumawa rin sila ng mga physical buttons, ayan, which is it comes very handy pag nagda-drive ka na. Kasi minsan ang hirap mag-touchscreen while driving, naka-focus ka sa driving. So you want physical buttons. So here, you can adjust the aircon, nandito yung hazard button nyo, yung heated seats, temperature control, etc. Aircon vents natin, since malaki yung infotainment, dito na nakalagay sa baba, yung sa gitna. Underneath, meron tayong wireless charging. Going here, right in the middle, you have the shifter for the 8-speed automatic, the driving modes on the left, 4x4 dial, volume control for music. So meron din tayo sa steering wheel, pero just in case yung passenger nyo gusto adjust yung volume, meron din dito. Dun pala sa V9 guys, makikita nyo may diff-lock. So si Tunland V7, wala. In the middle, makikita nyo may hill descent din siya, meron siyang traction control, auto hold assist, tsaka yung electronic handbrake niya. 2 cup holders. So, meron din siyang ashtray. This is a very big storage box, guys. Ang laki-laki. Ayan, oh. So, leather din yung cover niya. And may sliding tray dito para kung di mo ginagamit tong cup holder, pwede mo itong gamitin. Push start button din to. For the gauge naman ni Tunland V7, if you will notice, it's a combination of analog and digital. Controls mo dyan, pwede mo rin ma-access dito sa steering wheel on the right side. Nandito naman sa left side, yung mga usual like the cruise control. But si Photon, ito yung nagustuhan ko. Nung dinadrive ko siya kanina, nagtataka ako, ano tong LIM? So it's a limiter pala. So kung may gusto kang iset na top speed, let's say 100 kph, pwede mo iset doon. And yung car, hindi siya lalagpas doon. So magbi-beep lang siya. So that's very nice, Photon.
Right in the middle, horn button nyo with the Photon logo. Behind the steering wheel, nandyan din yung ano natin, paddle shifter for convenience. Itong design ng steering wheel niya, so rounded siya dito sa taas. Underneath, medyo flat, which is very modern sa akin. For the wiper, may auto function siya. Sa lights also, may auto function and it comes with a fog lamp na rin. So guys, ito pala isa na gusto ko dito. Hindi mo siya masyado napapansin, pero dito may malaki ka pa ring storage area. So ang dami mo man pwede malagay dito. So tara, ikot tayo sa kabila guys. Here, meron tayong headlight leveler. Itong Tunland trucks, ang maganda sa kanya is meron siyang 8-way power seat adjustment sa driver side and sa kabila naman 4-way. So not bad, diba? Parehas silang automatic. And lastly guys, for the power steering naman itong V7, this is hydraulic and sa V9 it's electric. So yun yung isang difference nila. And that's it for the interior ng Tunland V7. Check naman natin yung V9. So, if you love the Tunland V7 and looking for something premium, ito yun, V9. And isang key difference na meron tong V9 na wala yung V7 is itong armrest sa likod na may dalawang cup holder. Yan. Sobrang spacious. Ngayon lang ako nakaupo dito sa likod. Lahat yung nakita nyo sa V7, yun din yung makikita nyo sa V9, but with a little difference. Tara, lipat naman tayo sa harap. Okay guys, so kung nagustuhan nyo yung Tunland V7 na interior, ito naman yung mga added features ng V9. Meron siyang electric power steering na sobrang lambot i-turn. Kaya ng one finger. Ayan, effortless. If you come closer, makikita nyo yung dash nito is all digital. Sobrang clear, sobrang colorful, sobrang ganda tignan. And isa sa favorite added feature ko dito sa V9 is yung rear differential lock. So, sobrang favorite ko to lalo pag nag-off-road ka, which is nagamit natin kanina habang umaahon tayo dun sa terrain nung pahon. And that's it! After a full day with this full-size Photon Tunland V7 and V9 trucks, we can definitely say that these are not just your workhorse, your daily driver, but these are built for your adventures and lifestyle. So, if you like this episode, make sure to like, follow, subscribe, and we'll see you in the next one. A generation of my time.